W po ba? Meron? Meron. Okay, so, edi good. Ayan. Hindi, joke lang, biro lang. No? Kumbaga, nakaka-amaze. May mga OFW tayong kasama na nakikita si Spartans as a vehicle. Para, yan. Dahil naiisa ako sa boses ko pag narinig ko. Kayo rin ba? Pag ganun? Kayo rin ba? Sige, baka may naka-unmute po dyan. Ilan po ba tayo sa Zoom ngayon? 94. Sa akin ba? Ayan, hello. Sa akin pala. Alright. So guys, 94. Ito training ngayon. Sa bagay, no? Guys, palakpakan nga natin yung mga, yung mga BBMS. So, congrats! Kung merong attendees nakapasok agad ngayon dito kasi tapos na sila mag-BMS, no? So, congrats. Palakpakan nyo ng malakas na palakpak yan. Grabe yung commitment ng Spartans Worldwide pagdating sa mga dealers. Tama? Yung mismong chairman natin at ang manager at ang mga leaders ng iba't ibang team ay nandun sa Hong Kong para magturo, mag-training sa mga member. 'Di ba? Ganun ka-committed yung mga dealers natin, especially mga leaders and yung BODs, 'di ba? Kaya kung ikaw nasa ibang bansa ka, huwag kang mawalan ng pag-asa. 'Di ba? Kasi nagsisimula na si Spartans mag-expand worldwide. 'Di ba? Inuna lang yung Hong Kong at Macau, alam ko susunod yung Japan. Tama ba? 'Di ba? So ganun ka-committed yung Spartans worldwide. Sa mga taga-Japan, pumalakpak sila, 'di ba? So congrats, no? Grabe malupit power yung BMS. Sa mga hindi pa nakapag-BMS, sino? Okay, so yan yung wag na wag natin papalampasin na training, no? So guys, allow me to share my screen. Okay lang ba paabuti natin ng 110? Kasi yung iba nasa nasa BMS no? So, okay lang ba yung Zoom natin paabuti natin 110? Pansin niyo yan, pag ako nagte-training, medyo ako sa participant. Medyo goal getter tayo sa numbers eh. So kung ikaw applying ka, wala pa yung attendees mo dito, wala pa yung members mo, dapat nagmo-monitor ka. 'Di ba? Sino gusto lumaki ang grupo? Kami. So yung may mga grupo na diyan, nakita mo ba sa Zoom kung sino yung wala diyan? Yan. So kung nakita mo na wala, dapat tinatawagan mo na yan. 'Di ba? Kasi sayang yun yung isa sa responsibilidad ng mga upline. Hindi man natin tinuturo sa training na hindi ka na pinipilit mag-training, pero sa part mo bilang ang upline ka, whatever it takes, isako mo yung tao mo, maka-attend lang ng training. 'Di ba? May mindset na hindi na pinipilit na hindi ka na dapat pinipilit umattend ng training, pero kung upline ka, dapat pinipilit mo pa rin sila. 'Di ba? Kasi sayang yung mamimiss nila. Isipin mo for the whole week, hindi sila naka-attend ng training ngayon. Kailan pa ulit sila attend? Next week na ulit. Tama ba? So may time na mula nung last week na umattend sila, ilang araw yung lumipas, bumaba na yung energy nila sa business. 'Di ba? Isipin nyo, nakapag-training sila last week. Wait lang. Friday. Nag-training sila last week Friday. Ang energy after the training, 100%. Tama? Kasi baliw. Pagdating ng Sabado, 90. Kasi na-reject. Di ba? Pagdating ng Linggo, wala activity, 80. Di ba? Napahinga, nanood ng KMJS. Di ba? Pagdating ng Monday, 70. Bakit? Kasi busy na sa trabaho. Di ba? So, pababa ng pababa. Di ba? So, kailan pa ulit ang susunod? Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday, ilang percentage? 30% baliw. Wala pa sila ngayon dito. Kailan pa sila ulit atin? Next week ulit. Di mo na makita yan kasi wala ng percentage na kabaliwan ng tao mo. Kaya whatever it takes, bilang mentor, bilang upline, every training, dapat sinasako nyo yung tao nyo. Dapat di ka pumapayag na mag-isa ka rito. Di ba? Pwede ka naman magdahilan sa akin, busy sa trabaho eh. Di ba? So, wala na akong magagawa kung ikaw na mismo nagdahilan. Pero, yung iba nga nagtatrabaho, nakaka-attend pa ng training eh. Di ba? So, walang excuse. Kaya, whatever it takes, no? So, yun nga, no? Actually, may topic pa talaga ako bago itong topic natin ngayon, which is yung goal setting. Pero, ay yung closing the deal.
pero dadaanan lang na natin siya kasi baka tumagal tayo. Okay lang ba yon? Kasi last time naman nag-training, nagturo din naman ako ng closing the deal, no? So meron naman siguro kayo natutunan doon. Basta napaka-importante sa negosyo natin, kailangan ma-master mo ang basic. Okay? Guys, tandaan nyo, ano yung mga tinuro ni Abina kanina? Prospecting, inviting, follow up, ABC rule, tama, closing. So may purpose pala talaga, nag-training ako last time kasi dinaanan natin yung closing. Mabilisan lang. Guys, napaka-importante na itong part na to, ito yung pinaka-basic na dapat nating masterin. Okay? Kasi bakit? Magaling ka dito, magaling ka dito, magaling ka dito, magaling ka dito. Hindi ka magaling dito. Babagsak ka. Tama? Magaling ka dito, pero hindi ka magaling sa pag-i-invite. Oh. 'Di ba? Wala ka namang ma-invite. So babagsak ka pa rin. Ibig sabihin, in short, you have to master these 5 skills para magkaroon ka ng production. 'Di ba? Hindi ka lang dapat magaling mag-prospect, mag-invite. Dapat magaling ka rin sa follow-up. 'Di ba? ABC rule. 'Di ba? Magaling ka rin mag-closing. So may mic ba tayo diyan? So dapat magaling tayo sa lahat. Hello. Hello. Ayan. No, dinaanan lang natin 'to kasi para makapag-proceed tayo sa susunod na topic natin, no? Master guys. Okay, ito ang pinaka-foundation sa negosyo natin para magkaroon ka ng production. Kung gusto mo mag-pay-in, gusto mo nang may mag-pay-in sa'yo, may mag-franchise sa'yo, masterin mo to. Tama? Yan ang pinakakailangan natin sa lahat. Yung skills. Totoo, kailangan natin maganda ugali mo, pero dapat meron ka ring dinidevelop sa skills mo. Okay? Pero lagi lang mindset, sabi ko kanina, galingan nyo dito, pero paulit-ulit yung gawin para gumaling. Okay? Paulit-ulitin yung mag-prospect para gumaling ka. Ulit-ulitin mo mag-invite para gumaling ka. Ulit-ulitin mo mag-follow up para gumaling ka. Ulit-ulitin mo mag-ABC rule at mag-closing para gumaling ka. Hindi pwede na nakapag-invite ka na isa, hindi ka effective, nang hina ka na. Okay? Hindi ganun yon. Kailangan maraming beses mo siyang nagagawa para nakakapag-adjust ka. Okay? Yung pag-a-adjust, lumalabas yan kapag paulit-ulit mo ginagawa at dun mo maisip, ay dapat di ko na ginawa to. Ay ito gagawin ko sa So pumapasok yung adjustment. Okay? So guys, ito yung skills. So tapos na tayo sa skills ngayon, punta naman tayo sa goal setting. Okay ba tayo doon? Yan. So, kaya sabi ko kay Joy kanina, parang ayoko talaga katandem si Vina mag-train. Andiyan ba si Vina? Ayan, sabi ko sa kanya, wag masyadong taasan eh. Pero good naman at nag-enjoy lahat. Pero guys, alam niyo naman ako pag nag-training, di ganun ka Pero I assure you, meron tayong matututunan ngayong gabi. Okay ba tayo doon? Yan. So guys, lahat naman na nandito gusto maging successful kay Spartan. Sama. Lahat na nandito merong tina-target, merong gustong makuha kay Spartans. Lahat tayo nandito, kaya tayo nakikita sa harap kasi meron kayong gustong maabot dito kay Spartans. So, crucial gagawin mo si Spartans na wala kang target. Okay? Wala kang inaay na gusto mong makuha. 'Di ba? Hindi yung tipong pupunta ka rito kasi nandito yung crush mo. 'Di ba? Pupunta ka rito kasi masaya lang dito. 'Di ba? Kasi kung pag ganun yung nasa isip mo, malayo ka pa, malabo ka pa talaga. 'Di ba? Dapat nandito ka para mag-aral, para makuha mo yung gusto mo sa buhay. Okay? So, successful kay Spartan, meron siyang mga dapat aayusin sa sarili natin. Okay? And through trainings, napakaswerte nyo kasi sa Spartans Worldwide, libre na itong pinoprovide sa inyo at pinapalakpakan yan. Di ba? Yung mindset is tinuturo sa inyo. Kailangan namin para makapasok kami sa inyo. Okay, so yung topic na importante sa negosyo natin yung pagsiset ng goal. Okay? So hindi pwedeng
tira-bira tayo, invite, 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 wala kang tina-target. Okay? So dapat meron kang inaay. Alright? Next. Okay, ano ba ang goal? Okay, ang goal is something that you would like to achieve. Di ba? Working towards something you want to accomplish. So, ibig sabihin, pag sinabing goal, yan yung gusto mong makuha. Okay, so sino dito yung may mga dream board na? Yan, so kung wala kang dream board, hindi pa malinaw sa'yo ano yung goal mo. Okay, so next. Why set goals? Bakit kailangan natin mag-set ng goals? Una, syempre, para ma-identify natin ano yung gusto natin sa buhay. Tama? Help you use your time and energy wisely. Kapag ka may goal ka, 'di ba, yung energy at yung effort mo nagagamit mo sa tama. 'Di ba? Kasi meron kang tina-target, 'di ba? Goals give you direction and keep you focused on where you want to end up. 'Di ba? Kapag may goal ka, doon papasok yung focus. Bakit hindi ka nakaka-focus? Kasi hindi malinaw sa iyo ano yung gusto mong makuha. 'Di ba? So doon nagkakaroon ng distraction. Nakakapasok ang distraction kapag wala kang target kasi hindi ka nakafocus. 'Di ba? So next, ayan, mabilis na tayo para ano. Guys, ang tanong ko lang dito, are you a goal setter or a goal getter? Yan. Magkaiba po yan. Okay? Ang goal setter, taga-set lang ng goal. Nagsiset lang ng nagsiset. 'Di ba? May magandang goals i-apply, may maganda kang goal, pero hindi ka naman tumatrabaho. 'Di ba? Yung iba goal getter talaga. Whatever it takes, kung ano ang target, yun talaga yung inaay niya. 'Di ba? So kailangan malaman mo sa dalawa, alin ka diyan. Actually ngayon masasagot mo na 'yan eh. Kung may goal ka ngayon kaya applyin mo, pero hindi mo tinatrabaho, goal setter ka lang. Okay, pero ikaw may goal ka sa upline mo at pilit whatever it takes tina-target mo siya, goal getter ka diyan. Okay? So next tayo. Yan. Guys, sample computation lang kung gusto mo magkaroon ng income kay Spartans. 'Di ba? So kung gusto mo ng 100,000 in 3 months time, 'di ba? That is 33,333 per month. That is 8,333 per week. Tama? How many pay-ins do you need for you to earn your target income per week? Ilan daw pay-in production? 'Di ba? Kung pay-ring side yan, alam niyo naman pay-ring side, winning side, 'di ba? Pag naglagay ka ng account diyan, may income ka. 'Di ba? May 2,000 ka pamares. 'Di ba? Kung gusto mo ng 8,333 per week, at least kailangan mo pala 4 to 5 accounts per week. 'Di ba? 4 to 5 accounts. O, ang ratio natin, para magkaroon ka ng isang pay-in, kailangan mo ng at least 5 invite. 'Di ba? So kung kailangan pala 5 accounts per week, 5:1, 25 invites per week, or 3 to 4 invites per day. Kailangan nyo siyang, sabi nga nila, 'di ba, you cannot eat the whole pizza. 'Di ba? Makakain mo siya one at a time. So ibig sabihin, i-slice mo siya into pieces. From 100,000 na nalalakihan ka, kailangan mo siyang paliitin into daily goals. 'Di ba? Kasi ang 100,000 is 3 months time. Tama? Pero gagawin mo siya ng per month, per week, at per day. 'Di ba? So ibig sabihin pala, kapag may target kang 100,000 at ganyang income per month, per week, at sa pinakasulok, kumbaga sa panel, 'di ba? Yung ang tawag doon ng panel sa Tagalog, imbudo, 'di ba? Kailangan mo lang pala ng 3 to 4 invites a day. 'Di ba? Anong mahirap? Mahirap tingnan ng 100,000, malaki, pero mas madali mo makuha yung 3-4 na invite sa isang araw. 'Di ba? Para mas maging magaan sa iyo, mas maging madali ang 100,000, tumingin ka dito. Long-term goal, kahit paano, 3 months time, pero ito yung daily goals mo. So ibig sabihin, alam mo kung saan ka papunta, pero ang titingnan mo, yung present mo, ilan yung kailangan mong hatawin ngayong araw. Kung gusto mo tamaan, yung malaki. Tama ba? So simula ngayon, dapat magkaroon kayo ng specific, 'di ba? Ano yung target nyo daily? 'Di ba? So 3 to 4 invites lang pala per day eh. Paano kung nilupitan mo pa dito sa skills na to? Baka sa 5 invite mo, may 2-3 mag-join. Tama? So napaka-importante na sa skills, galingan talaga natin. 'Di ba? Kasi sabi nga ni Abina kanina, kung marami kang invite pero di ka naman magaling dito sa part na to, sa iba dito, wala rin mangyayari, hindi rin matutuloy.
'Di ba? Kaya ano yan, magkasama yan. Ang skills, after the skills na master mo, dapat goal getter ka dyan. Okay? Kung gusto mo ng income, napakadali ng 100,000 na income kay Spartans. Basta malinaw lang sa iyo ano yung daily goals mo. Okay? So ganun siya. Next, strong leg. Nag-strong leg pa ba kayo dito? Ilan yung strong leg sa All-Star? 15. Iba-iba yan kada grupo may kanya-kanyang sistema yan, no? So napakadali lang yan, guys. May apat kayo. Apat ka sa grupo mo, sa leg niya yan. 'Di ba? Mag-divide yan 20. Tigilan lang kayo. Tigpa 5 accounts lang kayo, oh. Teamwork, 'di ba? Teamwork. Apat kayo, tigli 5 ang ipasok nyo for a month. Tapos yung apat yung 20 strong nyo. Kung 15 yan, di kung apat kayo, tiga-apat lang. Di ba? Tapos mo na yung strong leg. 20 strong or 15 strong leg. Di ba? Kung 5 pay-ins, 5:1, at least may isa kang 5:1, 25 invites or 1 invite a day. Ang 1 invite a day, mahirap. Di ba? Napakasimple lang. Di ba? Kung ikaw bago ka, tagihit ka ng strong leg mo, napakasimple lang. 1 invite a day for 25 days or a month sa isang buwan, kaya nyo tapusin yung 20 strong or 15 strong nyo. Diba? So kailangan nyo lang, syempre, malinaw sa inyo yung daily goals. Diba? Yan. So next, guys, goal plus plan plus action equals results that you like. Hindi pwedeng may goal ka pero wala kang plano. Diba? Hindi pwedeng may goal ka, puro ka action, wala kang plano. Diba? Hindi pwedeng may goal ka lang, wala kang action. Diba? So napaka-importante na align tong tatlo. Kapag may goal ka, planuhin mo. Di mo alam magplano, magpaplano ka kay mentor mo, kaya applyin mo. 'Di ba? Paano ko tatargetin to up? Paano ko to makukuha? Ilan yung kailangan kong kausapin? Nakuha nyo? 'Di ba? Kailangan may plano. After the plan, kailangan mag-take action. Guys, itong action na to, ito yung execution na part. Okay? Marami nagkakatalo dyan. Bakit hindi natatamaan yung goal nila? May goal na, nilatag na yung goal, nilatag na rin kung ano magiging plano para makuha, pero wala kang execution. Do not expect, guys, na magkakaroon ka ng maganda resulta. Okay? Nagkakatalo sa execution. Hindi lahat humahataw. Hindi lahat is nag-grind. Diba? So dapat align yung tatlo na yan. Okay? Next. Okay, know your why. Mahirap kasi pag-usapan na nandito ka ngayon kay Spartans pero hindi mo alam ba't ka nandito. 'Di ba? Palagi natin pinag-usapan yung know your why eh. Tama ba? Palagi namin kayo nire-remind kasi baka nakakalimutan nyo. 'Di ba? Ilang araw ang lumipas, walang nangyayari kasi hindi mo alam para saan mo, para kanino mo to ginagawa. Nagturo ako last time, motivation, yung drive. Tama ba? 'Di ba? Na hindi pala minsan effective yung why. 'Di ba? Kasi minsan pag matagal ka na, hindi ka na parang normal, pamilya, 'di ba? Hindi na effective eh. 'Di ba? Pero kailangan niyo mahanap sa sarili niyo, ano ba yung nakakapagpa-excite sa inyo? 'Di ba? Ano yung mga bagay na gusto mong makuha? 'Di ba? Hindi ka na nalulungkot pagka magulang na yung pinag-uusapan. 'Di ba? Pero pagdating pala sa pera, na-excite ka. Yun yung i-motivate mo. Yun yung gagawin mong why. Bakit? Ang goal lang natin, gumalaw ka. Ang goal lang natin is humataw ka. Okay? Ngayon, hindi ka makakahataw kung hindi ka na-excite sa isang bagay. 'Di ba? Kailangan yung ma-excite. Ano bang gusto nyo? Gusto nyo ng rep? Pagkano ang rep? 16,000? 15,000? O ilang production yan? Tama ba? Kailangan yung small goals na yung tirahin nyo. Okay? Pag na-hit nyo yung rep na yan, may tao ka, may bago kang tao, o mas malaki na yung susunod na target mo, mas malaking TV. Di ba? Kung baliw ka sa gamit, may mga ganun tao eh. Tama? May mga ganun eh. So dapat, know your why. Minsan kasi, nakakalimutan na natin yan, kaya hindi na tayo ganun kaseryoso. Minsan, seryoso tayo, especially kapag bago ka. Di ba? Pag bago ka dito kay Spartan, seryosong-seryoso ka. Di ba? So kapag medyo matagal na, nagkakaroon na ng acne, hindi na masyadong sumusunod at nakikinig. Di ba? So doon pumapasok, kaya nagiging malabo lalo yung target natin. Di ba? Kaya ngayon pa lang, okay, cool, na importante, alam, okay,
Hello, hello. Dapat alam mo yung dahilan. So, ayan, next tayo. Next, identify the obstacle. Sa paghihit ng goal, napakaraming obstacle na ma-experience. Rejection, discouragement, di ba? Ano pa yung mga ano dyan? Pagod, puyat, di ba? Sakripisyo, financial problem, di ba? Lahat yun pwede yung ma-experience along the way sa paghahataw di ba? Pero lagi yung tatandaan, normal po yan. Okay? Kami po, dinaanan din po namin yan. Humataw rin kami before na short sa budget. Umahataw din kami dati na nalilipasan ng gutom. Okay? Humataw din kami dati na wala nang masyadong tulog. Di ba? Humataw din kami dati na puro rejection. Kung ikaw yung tipo ng taong negative ka mag-isip, sa mga obstacle na yan, pwede ka mapakwit Sabi nga nila, di ba, the easiest thing to do sa network is to quit Di ba? Yun ang pinakasimple, pinakamadaling gawin kapag ikaw ay nahihirapan. Di ba? Pero, di ba, kailangan mong maitawid yan. Walang yumaman sa ganitong industry na hindi na-experience yan. Okay? So, ibig sabihin, kung na-experience mo ngayon yan, alin man sa binanggit ko, ibig sabihin, nasa tamang daan ka. Okay? Kung dinadaanan mo na ngayon yan, gusto kong i-congrats kita. Kasi hindi lahat na-experience yan. Yung hindi naka-experience ng obstacle na yan, hindi niya pa ginagawa yung negosyo natin. Okay? So, kung na-experience mo na yan, lamang ka na sa iba. Kasi yung iba, doon pa lang sila magugulat. Di ba? Doon pa lang sila masashock sa mga obstacle, pero ikaw dinadaanan mo na. Diba? So yung part na yan, at least kailangan mo lang itawid. Okay? So guys, sa pag-hit ng target, the more na mas malaking target, the more na mas malaking obstacle. So do not expect na malaking target pero walang obstacle. Okay? Expect the unexpected na magkakaroon ka ng mga pagsubok along the way. Okay? Ako nga sobra. Grabe yung, kung ikikwento ko lang yung mga pinagdaanan, mukha lang tayong okay ngayon. Pero kung ikikwento ko yung dati, sobra mabigat. Diba? Yung nagpapasko ka na hindi mo kasama pamilya mo, ibang tao ang kasama mo. Diba? Nagyayakapan sila. Yung pamilya mo, hindi mo kasama. Diba? Para sa kapakanan ng pagyaman, kailangan kong gawin yon. Diba? Kasi kung hindi ko ma-experience yon, ano na lang sasabihin ko sa tao ko kapag na-experience niya yung ganong sitwasyon? Ikaw ang mauuna. Kaya kailangan wag kang manghina. The moment na ma-experience mo yung mga bagay na yan, dapat ang mindset, thank you Lord. Mahirap mag-thank you kapag nahihirapan tayo. Tama ba? Pero mas magaan ibigay ang pagpapasalamat. Diba? Mas magaan siyang sabihin at masaya mong tanggapin. Diba? Mas nagiging magaan yung hataw, yung proseso at yung mga pagsubok kung masaya mo siyang hinaharap. Diba? Ang hirap problema na ngayon iniisip mo, poproblemahin mo pa. Diba? Paano ba naman magpasalamat ka kay Lord na, Lord, thank you kasi binigyan mo ko ng pagsubok. Dahil sa pagsubok na to, Lord, gagaling ako lalo. Tama. So okay lang ba kapag dumaan ka sa proseso, mag-thank you ka? Kapag nahirapan ka, mag-thank you ka? Diba? Buti nga kayo may problema, yung iba wala na. Kasi wala na sila sa mundong to. Diba? Sa ano nga, diba? Sa hospital nga, diba? Diba? Sa hospital nga, diba? Ano ba yung lifeline? Diba? Pag ganyan-ganyan yan. Diba? Tama ba? Ibig sabihin yan, buhay ka. May taas, may baba, may taas, may baba, may taas, may baba. Ibig sabihin, buhay ka. Kung ayaw mo ng ito gusto mo. Tama ba? Napakasimple. Kung gusto mong mabuhay, expect mo may mga pagsubok yung buhay. Kung ayaw mo ng pagsubok, di ba? Alam na natin. Tama ba? So napaka-importante, along the way, kapag dumadaan ka sa ganitong proseso, ano mang problema yan, ano mang pagsubok yan, kailangan nyo lang itawid yan. Okay ba tayo doon? Yan, next. Okay guys, napaka-importante. Ano yung kailangan yung matutunan? Ano ang kailangan yung skills? Okay? Ano ang kailangan yung skills para, what knowledge and skills should I acquire? Sa pag-hit ng goal, meron ka dapat i-equip. Okay? So, hindi pwedeng tira-bira. Sabi ko nga,
Ang level ng knowledge mo, yan yung level ng income mo. Kung magkano income mo ngayon, hanggang dyan lang yung knowledge mo. Sino dito ang may income? Magkano ang income na Zilma? Ha? 10,000? May 10,000 si Zilma. Ibig sabihin, meron siyang knowledge dito na pang 10,000 ng level. Di ba? Pero meron dito nagti 300,000. Ano na lang kaya ang knowledge and skills na meron siya? Bakit siya kumita ng ganong kalaking halaga ng pera? Tama ba? Kasi ano yan eh, pwede mangyari na kumita ka ng malaki nang wala ka masyadong alam. Pwede yun. Ang tawag doon, tsamba. Bakit? Kasi pag yan hindi mo na ulit sa susunod na buwan or the next 2 months, 3 months, ibig sabihin tsamba. Pwede kang kumita nang wala kang alam, pero hindi mahihirapan kang maging consistent. Kung gusto mo consistent yung income mo, dapat ngayon pa lang nag-iipon ka ng knowledge and skills mo. Pag may alam ka, may skills ka, ang income automatic yan. Tama? So wag ka papayag na yung income mo ngayon, tsamba. Okay? Or wag kang pumayag na wala kang income. Ibig sabihin, wala kang alam. Binulong pa ni Joanna. Di ba? Tama ba? Totoo yun. Kung magkano ang laman ng network income mo, yun yung level ng knowledge na meron ka. Or, may knowledge ka pero hindi mo ina-execute, hindi mo ina-apply. Marami dito, alam ang sistema, alam ang mga skills, may mga skills pero walang income. Di ba? Tama ba? Guys, real talk lang, doon tayo sa katotohanan. Huwag niyong sasayangin yung skills na meron kayo. Marami dito magagaling and you deserve your income. Magandang income. Di ba? Hindi lahat eh. Hindi nagkakaroon lahat eh. Ibig sabihin, hindi nagiging consistent yung hataw. Walang execution, walang application. Sabi nila knowledge is power. Di ba? Pero ang totoo niyan, hindi enough na may alam ka lang. Applied knowledge is great power. Di ba? Gusto mong magkaroon ka ng magandang resulta, i-apply mo yung natutunan mo. And consistently gagawin mo siya, imposible wala kang income. Tama ba? So napaka-importante, kailangan ngayon pa lang, pag may tinatarget tayo, dapat alam mo yung skills na kailangan mong matutunan. Kaya nga tinuro ni Abby na to kasi align siya. Kung gusto mong may makuha kang bagay, target, Thailand, gusto mo makapag-Thailand, so dapat hindi pwedeng tira-tira lang. 'Di ba? Aaralin mo rin talaga. Okay ba tayo doon? 'Di ba? So, yan. Skills, ito na yung mga skills, mag-present. Dapat nagpe-present na kayo. Pinsan ko nga si Harris 3 days lang ata, pinag-present ko na ata to eh. 'Di ba? Sabi nga nila, 'di ba, na ano ko lang sa kanila, kakabahan ka lang din naman mag-present. 'Di ba? Bakit mo papaabutin ng next month yung kaba mo? 'Di ba? Kung pwede ka naman ngayon lang kabahan, bukas konti na lang yung kaba. Sunod linggo, di ka na kabado kasi namamaster mo na. Nasasanay ka na. 'Di ba? So, normal makabahan. Tandaan nyo, bago kami gumaling ngayon, kinabahan din po tayo. Alam ng mga kasama ko yan. 'Di ba? Gaano tayo kakabado nung unang pagpe-present natin. So guys, kayo dapat lahat marunong na sa skills na yan. Normal yan mag-present. Tama? Walang lumaki kumita ng malaki sa negosyo na hindi marunong mag-present. At mas napapagaan ng teamwork kapag lahat marunong. Di ba? So dapat simula ngayon, aralin nyo na yung dapat aralin. Sabihin nyo na kay upline, ibigay mo na sa akin lahat ng kailangan kong gagawin. Di ba? Huwag nyo lang isipin na pinapahamak kayo ng upline pagka pinagpe-present kayo. Kasi meron akong ganung downline. Feeling ko pinapahamak mo ako. Oo, parang mainit daw ang ulo ko sa kanya. Hindi niya alam gusto ko lang siya matulungan kaya pinupush ko siya. 'Di ba? Ang ganong sitwasyon, depende kung paano mo tatanggapin eh. 'Di ba? Ano ba yung magiging benefits mo kapag ginawa mo 'yon? Doon lang palagi, wag mo isipin na pinapahama ka ng upline. 'Di ba? And sa inyo, dapat lahat marunong na mag-present, no? Sino dito marunong mag-present? Kangiti si upline, no? Sino ang hindi pa marunong mag-present? Ay naku, mali yan. Di ba? So dapat, actually guys, hindi nyo kailangan ng magaling mag-present agad.
Tandaan nyo, noong unang pag-present ko, may nakakalimutan din ako. Di ba? Pero bakit ako gumaling sa part na yon? Kasi paulit-ulit lang. Di ba? So, ibig sabihin, dapat lahat marunong. Kasi pag lahat tayo marunong, ilang guest kaya yung kausap natin sa isang araw? May isang guest lang tayo everyday, di 40 agad tayo dito. 40 guest. Sa 40 na guest, may 8 magjo-join. Di ba? Ratio lang din eh. Di ba? So kung ikaw, may grupo ka ngayon, whatever it takes, i-duplicate mo yung tao mo. Di ba? Hindi pwedeng ikaw lang yung magaling. Hindi pwedeng ikaw lang yung marunong. Kahit isa lang yung downline mo, pagalingin mo yan. Di ba? Huwag kang maghintay ng malaking grupo para masabing magaling ka. Hindi ka pa magaling, pero nag-aaral ka na. Pinagpa-practicean mo na yung isa. Di mo masabi, baka yung isa na yan, yan pa yung magpalaki ng strong leg mo eh. Di ba? So kung sino mang ibigay sa inyo, mabagal man yan, as long as nagko-commit, nag-i-invest ng time sa inyo, turuan nyo. Sabi ko nga sa ano eh, sa kanila, na kapag binigyan ka ng tao, lahat yan may purpose bakit binigay sa'yo. May attitude yan, mahina man utak niyan, di ba? Hindi man mabilis match up yan, pero as long as nagko-commit, di ba? Lahat tayo mayroong magandang plano si Lord sa atin. Tama? And magkakaiba lang tayo ng timing kung kailan tayo sasabog. Ngayon, kung meron kang tao ngayon, bata man yan, may edad man yan, tulungan mo, tutukan mo. Di ba? Kasi meron nga dito, sino ba yon? Senior na siya pero nakapag-provide ng malaking grupo. Hindi sa kanya, hindi siya yung gumaling, pero dahil sa kanya, lumabas yung malaking grupo. Alam ko sa team champion yon. Meron daw senior, doon kami nanggaling. Di ko lang alam kasi ninuno na namin sa ano yun eh. Oo, medyo malayo na. Pero dahil sa kanya, lumabas si Apjoan. Diba? Sipin nyo na lang, oh, kahit sino ibigay sa inyong tao, as long as nag-invest ng time yan, tutukan, turuan, at tutulungan. Okay ba tayo doon? Yan. So, kailangan equip tayo. Guys, when apat na mistakes when trying to hit a goal. Una, they are waiting to be ready. They are waiting for the perfect time. Merong nagsasabi dito, saka na ako hataw, hindi ko pa time. Ano kasi Lord? Di ba? Hindi mo pa time. Pagka Di ba? Totoo guys. Totoo naman yung God's plan. Tama ba? Pwede mo sabihin yan eh. Pero bakit mo nasasabi yan? Kasi baka natatakot ka lang o hindi mo pa priority ang business. Di ba? Guys, ang pinaka-perfect time, yung ngayon. Di ba? Yung ngayon ang perfect time. Tama? Kasi syempre, kung aasa ka sa itaas, di ba, na antayin ko yung time mo, di ba? Pero wala ka namang ginagawa. Di ba? Dapat ano yan eh. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa eh. Gusto mo maging successful, pero inaantay mo yung mga sign na yan na blessing kailan darating. Si Lord, galit sa tamad yan. Di ba? Sabi nga kung palagi kung tamad ka, di ba? Ayaw ni Lord na hindi niya binibless yan. Kaya kung ikaw tamad ka, yan. Di ba? Do not expect malaking grupo, malaking income ibibigay sa iyo. Di ba? Ang mindset, now is the right time. Di ba? Totoo naman yung God's time, pero darating yun kapag ka naging tamang tao ka rin. Kapag nag-create ka rin ng sarili mong time. At doon kayo magmi-meet sa time ni Lord. Di ba kapag doon ka sinipagan mo ngayon, hinataw mo ngayon kasi naniwala ka time mo na ngayon. Ngayon naging successful ka, edi yun na yung God's time, perfect time. Di ba? Kaya galingan mo. Huwag mo nantayin yung sign na yan. Tama ba? Kaya pag may goal ka na tinitira, wino-workout, hinahataw, ibigay nyo yung best whatever it takes sa present nyo. Di ba? Kasi mahirap pagka naubos yung oras. Sobrang hirap niyan. Magkakaroon ka ng feeling ng disappointment, feeling ng naiwanan. Okay? At mahirap yung ganong feeling. Maraming taong nawawala dahil sa ganon. Kaya ngayon pa lang, now is the right time para hatawin nyo yung Spartans. Diba? Yan, next tayo. Time doesn't wait for anyone. Do it before it's too late. Ganda, di ba? Di ba? Tandaan nyo, tayo yung maghahabol sa oras. Di ba? Hindi yung tayo ang inahabol ng oras. Ngayon, nasa network marketing ka, kailangan nating bilisan.
Kailangan natin ibigay yung best ngayon pa lang. Okay? So time doesn't wait for anyone. Do it before it's too late. Okay? Ang pagsisisi palaging nasa huli. Kapag hindi mo binigay yung best mo, ibibigay yung blessing na yan sa ibang tao. Okay? Yeah, next. They spend all of their time talking about it instead of doing it. Yan. Isa sa pagkakamali ng mga nag-hit ng goal. Magaling sa baliwan pero walang hatawan. Magaling sa pagpapa-excite sa grupo pero hindi humahataw. 'Di ba? So napaka-importante kung ano yung sinasabi mo sa grupo mo, dapat ginagawa mo. Kung ano yung sinasabi mo sa sarili mo about sa goal na yan, sa Thailand na yan, dapat ginagawa mo. 'Di ba? Mahirap sabihin ng isang bagay, mahirap ituro ang isang bagay na hindi mo ginagawa. Nakakonsensya kaya yung ganun. 'Di ba? Yan. Next. Action may not always bring happiness, but there is no happiness without action. Hindi masaya, humataw, mapagod, mapuyat, malipasan ng gutom, mawalan ng pera, maubusan ng budget. Hindi masaya yon. Tama ba? Pero kung di mo dadaanan yon, walang happiness sa dulo. Para pag-akit ng bundok, hindi madali umakit ng bundok. Pero pagdating mo sa tuktok, napakasarap pala ng feeling. Ganon din sa success, sa goal na gusto nating makuha. Hindi siya madali. 'Di ba? Along the way, maraming pagsubok 'yan. 'Di ba? Pero hindi ka magkakaroon ng magandang buhay, magsayang buhay kung hindi mo 'yan dadaanan. 'Di ba? So, ayan, there is no happiness without action. Tama? Next. They think they know everything. We have to be a student. Guys, napaka-importante na kahit matagal ka na, yan, kailangan mo pa rin maging bago. Okay? Hindi pwede yung acne tayo sa mga bagay-bagay. Hindi pwedeng alam na natin lahat. Kapag alam mo na lahat, wala nang papasok na idea sa'yo. Wala nang papasok na bagong learning sa'yo. 'Di ba? Guys, kailangan magkaroon tayo ng empty cup every day. Kahit kami nga nakikinig pa kami sa kaila Vice eh. Nakikinig pa rin kami sa mga apply namin kasi hindi pa namin alam lahat. What more kayo? 'Di ba? What more sa mga nagsisimula or sa mga wala pa rin kinikita? 'Di ba? So ibig sabihin, kailangan na natin maging estudyante sa negosyo natin. 'Di ba? Kapag estudyante ka, open ears, dalawang tenga palagi. Hindi namin kailangan yung bibig nyo. Dalawang malaking tenga para makapagturo kami sa inyo. So, sino dito yung mga hindi nakikinig sa mentor nila? Yan. Kasama ng tingin ni apply sa akin. Oo. Di ba? So, yan. Next. Okay? They don't stick together. You cannot do it alone. Be with a positive group. Di ba? Mayroon dito humahataw kanya-kanya. Okay? Kung gusto mo, sabi nga nila, English kasi nakalimutan ko. Wait lang. Mamaya babalikan ko. Di ba? Guys, mahirap gawin ang negosyo na mag-isa. Tama ba? Lalo na kung bago ka, hindi mo pa kabisado yung negosyo. Tama? Kaya kung ikaw bago ka, huwag kang humataw sarili. Okay? Kailangan mo ng guidance. Kailangan may magko-correct sa'yo sa hataw mo. Baka maya maling practice na pala yung pinagagawa mo. Nasusunog yung market mo kasi hindi tama yung ginagawa mo. 'Di ba? Magjo-join na sana, may capacity sana, kaso nga lang mali yung approach mo. 'Di ba? May grupo tayo na tutulong sa inyo. So wag niyong sarilihin lahat, lalo na kung bago ka pa. Okay? Do not rely sa sarili mong skills or talent or knowledge. Kasi sabi nga na kanina, hindi mo pa alam lahat. Lalo na kung first time ka sa gantong industry, first time ka sa gantong company, guys, be open lang sa grupo. May tutulong sa inyo para mas gumaan yung hataw nyo kay Spartans. 'Di ba? Kung gusto niyo mabilis tamahan yung target, may grupo. Okay, natutulong sa inyo. Yan. Next. Find a group of people who challenge and inspire you. Spend a lot of time with them. Yan. Ito, maraming nagkakaano dito.
'Di ba? Mas marami pa yung oras sa mga bagay-bagay kaysa sa negosyo. 'Di ba? Gusto makasama ng Thailand, pero ang ginagawa hindi naman pang Thailand. Ang kasama hindi naman pang Thailand. 'Di ba? So dapat, kung gusto mo mag-Thailand, samahan mo yung mga taong gustong sumama ng Thailand. Yung mga humahataw ng Thailand. Baka mamaya mas marami ka pang oras, 'di ba, sa mga tropa mo, sa mga kamarites mo, 'di ba? Sa amin nga nasasabihan na nga akong isnabero daw kami. Oo, kasi wala na kayong pakialam kung di ka naman makakatulong sa pagyaman ko eh, 'di ba? Sasayangin mo yung oras. Okay na yung tango-tango, pero yung mag-invest ka ng time, ng sobra, 'di ba? Manage mo yung time. Parehas na tayo 24 hours. Huwag niyo sayangin yung 24 hours niyo. Yung iba nga, kulang sila sa 24 hours sa sobrang daming ginagawa, ikaw sinasayang mo lang. 'Di ba? So, i-maximize yung 24 hours. Be with the right people. Yung i-challenge ka, yung i-inspire ka, yung ipupush ka sa limit mo para makasama ka sa Thailand. 'Di ba? Kasi kung ayaw mo ng ganun at ayaw mo ng ganung sistema, mahirapan tayo. 'Di ba? Okay, next. Guys, successful people do to reach their dreams. Okay? Walang excuse. Gusto mo mag-Thailand? Dapat walang excuse. Hiningan ka ng invite na i-apply mo, nag-excuse ka. Pinag-present ka, nag-excuse ka. Nag-excuse ka. 'Di ba? So napakahirap ibigay yung success sa'yo kung ikaw yung tipo ng tao, puno ka ng dahilan. Guys, alisin na natin sa ganon yung sistema na nagdadahilan pa tayo. Apply nyo nga eh. Grabe yung commitment ng mga apply nyo. 'Di ba? Ang lalayo ng mga pinaglilipad nila, oh. Joy, Pampanga. Irene, Batangas. 'Di ba? Grabe yung commitment ng mga tao, walang excuse. 'Di ba? Kahit mag-isa, oh. Pumupunta dito kahit mag-isa kasi walang excuse. Guys, unahin yung alisin yung dahilan sa sarili nyo, sa katawan nyo. Kung gusto nyo gumaan yung trabaho natin. Walang dahilan. Okay ba tayo doon? It's not just about materials. Guys, sa pagiging successful, hindi lang puro bagay-bagay. Okay, ang goal natin is maka-inspire tayo sa tao, makatulong tayo sa tao. Ano yung may impart mo sa tao? Okay, yan yung pinaka-importante. Ang pera, susunod yan. Ang mga bagay, susunod yan. Kapag mas malinaw sa'yo na makatulong ka sa ibang tao. 'Di ba? Kahit nga wala ka sa gantong industry, karamihan sa mga mayayaman na tao, 'di ba, tumutulong pa rin sila. 'Di ba? Sabi nila masama daw maging mayaman. 'Di ba? Kasi palagi na sa telenovela ang mga mayaman, yun yung masasama eh. 'Di ba? Tama, sinisiraan nila yung pagiging mayaman eh. Kaya yung iba okay na sa konti sa saktong buhay. 'Di ba? Guys, napaka-importante na maging okay tayo sa buhay kasi tayong matutulungan. 'Di ba? Mas marami tayong mahihila, 'di ba, sa kumunoy ng buhay. Marami kang may matutulungan. Guys, early mornings and late nights. Okay, napaka-importante na hindi na sa tulog mo. Sino dito yung nag-8 hours pa? 'Di ba? May nakaka-8 hours pa ba? Sino dito pinaka-maiksin tulog? Sino isang oras na lang? Ha? Sino dito? 3 hours. Oh, may mas mababa pa sa 3 hours. Guys, alam nyo, napakasarap na kung ikaw, yung edad mo ngayon, kaya mo pang magpuyat, kaya mo pang mag-extend ng hataw, i-grab nyo yung pagkakataon na yan. Kasi hindi habang buhay malakas yung katawan nyo. 'Di ba? Kaya pa ni-apply, no, 'di ba? Pero may katabi na siyang omega tsaka white flower. Wala naman, wala. 'Di ba? Pero guys, totoo, okay, sa hataw sa negosyo natin, okay? Sa hataw sa negosyo natin, i-grab niyo yung chance na kaya pa ng katawan na mag-extend ng hataw. 'Di ba? Kahit yung mga successful na tao, mas napupuyat sila nung pangarap na nila yung hinahataw nila. 'Di ba? Kung sila nga bago sila naging successful, dinaanan yun, sino pa ba tayo? Kung isa yun sa magiging dahilan para mas maging productive ka, 'di ba? Bakit di natin gagawin?
Kami nga, kagabi nakatulog kami ni Paris, 4:30 na. Madaling araw kasi may pinipresentahan pa rin kami. Di ba? Tama? Ang sarap kapag yun yung magiging kwento mo. Di ba? Hindi yung tipong alas 12 na ngayon, baka yung iba dyan tumitingin na sa oras, ang tagal ni job matapos. Di ba? Tama? So dapat hindi ka na kung negosyo ang ginagawa mo ngayon, dapat hindi ka na aware sa oras. Ay hindi ka yung tipong hindi ka nagmamadali matapos. 'Di ba? Kasi kung ikaw yung ganung tipo ng tao na gusto mo agad matapos, 'di ba? Late na ako, 'di ba? Matutulog pa ako, 'di ba? Meron nga dito estudyante nagpupuyat. 'Di ba si Ira? 'Di ba? 19 years old naglabas ng sasakyan. 'Di ba? Pero paano yung hataw niya? Napupuyat din 'yan. Tapos pasok sa school. 'Di ba? Kasi ang mindset niya, darating din yung time, hihina yung katawan niya, bakit ngayon hindi niya ibibigay yung best niya? 'Di ba? O ngayon, invite pa nga ni Ira tong dalawang to. 'Di ba? Isipin niyo na estudyante may invite. 'Di ba? Member na kayo. Ikaw pa lang member. Ikaw hindi pa. O hindi to lalabas ng office. na hindi pa member. Di ba? Napaka-importante na i-maximize niyo yung oras nyo. Okay? Huwag nyo muna i-goal yung 8 hours na tulog. Okay? Pero mahirap din yung tipo na puyat ka nga kasi sabi ni Abjo, magpupuyat. Wala ka namang ginagawa. Di ba? So matulog ka na lang din ng maaga para magising ka ng maaga. Sabi, yun yung mindset ni Ibay sa amin eh. Di ba? Kung matutulog ka lang din naman ng late at wala kang ginawa, matulog ka na lang. 'Di ba? Kung gigising ka lang din ng maaga pero wala kang gagawin, matulog ka na lang din. Ibig sabihin, lahat ng oras dapat productive ka. Matulog ka ng late, gumising ka ng maaga, pero humahataw ka seryoso. Okay ba tayo doon? 'Di ba? Unbreakable faith. Ang mga successful na tao, hindi nasisira yung paniniwala niyan. Mahirapan yan, pero yung paniniwala na magiging maganda, yung resulta, hindi nawawala sa kanila yan. Dapat ganun din tayo. 'Di ba? Kung gusto natin maging successful sa buhay, dapat yung paniniwala mo na dito yayaman ka, dapat hindi yan umaalog. 'Di ba? Umaalog yan kapag nahihirapan ka eh. 'Di ba? Kapag dumadaan sa proseso eh. 'Di ba? Nawawalan ka ng pag-asa. 'Di ba, guys? Ang Spartans Worldwide, it is an opportunity. Chance natin ito para magkaroon ng magandang buhay. Buti nga tayo may tsansa. Yung ibang tao sa labas, 8 to 5 hours, paulit-ulit, ilang taon nang lumipas. Kayo, nandito na kay Spartans. Nandito na kayo sa napakagandang opportunity na bibigyan kayo ng pag-asa na yumaman. Bakit pa natin tatagalan? 'Di ba? So napaka-importante yung paniniwala nyo na dito kay Spartans, yaman ka. Unless hindi ka pa naniniwala, kaya hindi ka pa sumasagad. Kailangan mo munang maniwala, tapos isagad mo yung hataw mo. 'Di ba? Yeah, they persevere when others didn't. 'Di ba? Kumbaga kahit anong pagsubok, 'di ba? Tumatayo, matibay. 'Di ba? Maraming successful na tao, 'di ba? Ang kwento puro failure. 'Di ba? Bakit nagiging maganda yung kwento ng failure nila? Kasi nakuha na nila yung success nila. Hindi maganda pag-usapan yung failure kapag wala ka pa sa success. Tama ba? Pero ipunin mo lang yung failure na yan kasi pagdating na maging successful ka, yung failure na yan, yung experience mo, magiging inspirasyon yan sa ibang tao. Kaya mag-ipon ka ng mag-ipon ng failures mo. Kahit anong pagsubok yan, nahirapan ka, ipunin mo lang. Kasi pag isang pitik lang ni Lord, ibigay sa iyo malaking grupo, kumita ka ng million kay Spartans. Yung kwento ng hirap mo, yan yung magpapatamis ng kwento mo. 'Di ba? Kaya bilisan, mag-ipon ng maraming experience. Sabi ko nga kay Harris, dalawang ilang. Expose and experience. I-expose mo yung sarili mo sa negosyo at i-experience mo lahat ng dapat ma-experience. Ipunin mo lahat yan. Di ba? Bakit tumagal si Bina kanina? Kasi experience. Tama?
Pansin dito, sino yung mga bago nung una nag-talk sila? Ang talk nila parang nahahabaan na sila sa 5 minutes. Katagalan, nagiging 10 minutes, 20 minutes, 40 minutes, 1 hour. Si Apjoan, kulang yung 3 oras sa kanya. Sa sobrang dami experience, kulang yung 3 oras na magtutok sa kanya. Di ba? Bakit? Yun yung magpapasarap ng kwento mo, yung experience na makukuha mo. At yun yung magiging magandang kwento pag narinig ng mga tao mo yan. Diba? Kaya pag nahirapan ka kay Spartans, tayo lang, itawid nyo lang yan. Diba? Magpasalamat ka kung meron kang pagsubok. Okay ba tayo doon? Great people relentlessly studied their craft. Ang mga taong successful hindi humihintong mag-aral. Baka ngayon, ikaw, 1 buwan ka pa lang, hindi ka na nag-training. Di ba? Ang mga successful na tao, kaya nga sabi nga nila, success comes to those who are deserved. Kung deserve mo yung success, ibibigay sa'yo yan. Ngayon, bago ibigay sa'yo yung success, titingnan mo na ni Lord kung nag-aaral ka ba, nagsisikap ka ba talaga. Di ba? Hindi bulag yun nasa taas. Kung ikaw nagsisikap ka, tuloy-tuloy, hindi imposible ibigay din sa'yo eh. Kaya dapat, as long as may time ka ngayon, bilisan mong aralin yung negosyo. Diba? Kung wala kang tao ngayon, yan yung chance mo para makapag-focus ka sa pag-aaral. Diba? Ang network marketing, meron niyang learning stage. Yung bago ka, pero nag-aaral ka, yan yung stage na dapat mong i-invest para mag-aral. Diba? May learning stage, may application stage, mayroong harvest stage. May panahon ng pag-aaral, may panahon ng pag-a-apply, pero may panahon din ng pag-aani. Lahat ng inaral mo, lahat ng itinanim mo nung bago ka, aanihin mo rin yan pagdating ng araw. Kaya ngayon, believe nga ako sa isang member ko, namin ni Harry, si Ap Dennis, ayun no, taga-Antipolo. Pagising ko sa umaga, ako ng picture, picture up. Nagtitraining ako ng training mo. Sipin mo, hindi pinipilit pero nag-aaral. Pero ilan yung pay-in niya ngayon? Diba? Kaya deserve niya yung ganung pay-in kasi kahit umaga, tulog pa yung iba, ikaw nag-aaral na siya eh. Diba? Kaya lamang ka dito, kung mas marami kang oras na nilalaan sa negosyo, ibibigay talaga sa'yo na mabilis kahit paano yung resulta na gusto mo. Diba? Kaya wag hihintong mag-aral. Okay ba tayo doon? Masterin nyo lahat. Hindi porket nakapag-present ka na ng business, alam mo na mag-present. Mag-adjust ka, i-improve mo pa, galingan mo pa. Na-present mo pero kulang ka naman sa conviction. 'Di ba? Kailangan mong lupitan. Kailangan lumulupit ka every time na nagpe-present ka. Kailangan lumulupit ka every time na nagko-closing ka. Hindi pwedeng, sige, closing, tira. Okay, thank you. 'Di ba? Baka ikaw yung tipo ng tao, maitawid lang yung closing, nagtok ka lang, tapos after nun, walang eagerness. 'Di ba? Wala kang willingness na i-close deal. 'Di ba? Dumaan lang sa iyo yung closing. 'Di ba? Walang gana. Alam niyo 'yon? May mga ganun eh. Kaya sabi nga nila, in everything you do, do it 100%. 'Di ba? Lahat ng gagawin mo, ibigay mo yung best mo. Parang sabi nga, sino ba nagsabi noon? Si Vice ata. Kung meron kang pagkakataon na gawin yung negosyo ngayon, ibigay mo yung best ngayon. Kasi pag yan, hindi mo binigay mo yung best mo ngayon, may ibang gagawa. At yung gusto mong resulta, napunta na sa kanya. Kasi hindi mo ginalingan. Si Lord, nagbibigay yan ng blessing, wisdom, idea sa atin. Minsan ba sa buhay nyo na nakapag-isip ka ng idea, strategy, tapos hindi mo in-apply? Tapos, nakita mo yung idea na yun, ginagawa na ng ibang tao. Kasi ang isang idea, ang isang strategy, ang isang wisdom, kapag hindi mo in-apply, ibibigay yan ni Lord sa mga nag-a-apply. Kaya yung resulta na para sa'yo, napupunta sa iba. Mas binubuhos ni Lord yan doon. Kaya napaka-importante na dapat mag-aral. Okay, mag-aral na mag-aral. Ang gagandahan nga ka Spartans, di ka naman mag-aaral ng 4 na taon. Di sa school, mag-aaral ka 4 na taon, walang kita. Sa Spartans, mag-aaral ka 1 buwan, baka kumita ka na.
Di ba? Habang nag-aaral ka, kumikita ka na. Ang sarap kaya ng ganun. Yung tipong yung inaaral mo, ina-apply mo, nako-compensate ka rin agad. Di ba? Ang sarap eh. Di ba? Kaysa 4 na taon ka mag-aaral. Pagkatapos mong gumraduate, magkano minimum? 600? 600 plus. Isipin mo, 4 na taon ka nag-aral, na tuition fee ka na sobrang laki, tapos 600 lang yung kapalit after mo mag-aral. Di ba? Eh dito, hindi naman 600 yung kapalit eh. Di ba? May 300,000 nga dito kinita ng isang tao, isang buwan lang eh. Di ba? Eh kung yun dapat malinaw sa inyo na mangyayari sa inyo, ano kayang ginagawa ng 300,000 earner na to? Paano niya kaya kinita yon? Di ba? Observe kayo. Bilang bago, observer ka dapat. Di ba? Hindi kailangan magaling agad. Be a good observer. Ano kayong ginagawa ng top 1, yung top 2, yung top 3? Paano kaya sila mag-isip? Paano kaya sila magbigay ng idea? Paano kaya sila humataw? Di ba? Curious ka dapat eh. Sabi ni Abina kanina, dapat curious ka sa mga bagay-bagay. Lalo na kung bago ka. Di ba? Kausapin mo yung mga kumikita, paano nila ginawa. Kasi meron, sa sobrang dami ng sinabi ng nagpa-tips ka dyan, merong tatatak sa isip mo na pwede mong ma-apply. Yun yung tipong sabi ko, mag-ipon kayo ng learnings. Mag-ipon kayo ng knowledge. Kasi ang knowledge, pag pinagsama-sama, napakalaking resulta ang pwedeng ibigay sa inyo. Di ba? Yan. Risk. Successful na tao, risk taker. Tama ba? Kahit nag-fail na sila, subok pa rin. Di ba? So kahit kayo mismo, dapat ganun din tayo. Dapat, ako saludo ako sa mga nai-scam, pero nandito ngayon kay Spartan. Sino na nai-scam dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sipin nyo na-amaze ako sa mga nai-scam, pero andito ngayon kay Spartans. Bakit? Kasi sobrang risk taker nila eh. 'Di ba? Sobrang risk taker na hindi nila alam kung totoo ba tong pinasukan nila, 'di ba? Pero naniwala pa rin sila na dito yayaman sila. Kaya sila nandito. Ganun yung mga successful na tao. 'Di ba? Hindi humihinto hangga't hindi nakukuha yung gusto. Dapat kayo ganun din. Yung iba, bakit hindi binibigay yung success sa kanila? Nag-fail lang, ayaw nang sumubok. Ayaw ko na kasi na-scam na ako sa Bitcoin. Na-scam na ako sa Kappa. 'Di ba? Magkaiba naman ang Kappa sa Spartans. 'Di ba? So doon pa lang sa part na 'yon, kung gusto mo talaga maging successful, kailangan whatever it takes, try lang ng try. 'Di ba? Mag-ano ka, mag-fail ka dito, ulit ka lang. 'Di ba? Yan. Next, goals. Create a habit. Ang habit, it will create your future. You cannot get rid of it, but you can replace it. Ang habit, hindi yan, normally lahat tayo may habit. Yung panunod mo ng TV, di ba? Pakikipag-Netflix. Di ba? Nanonood ka ng mga tulpo, di ba? Habit mo na yan eh. Kung gusto mong yung habit mo pang negosyo, hindi mo yun maaalis, pero pwede mong palitan. Yung panonood mo ng Netflix, palitan mo ng pag-aaral mo kay Spartans. Yung panonood mo ng tulpo, palitan mo sa mga crossline. Palitan mo lang, hindi natin aalisin yung habit kasi lahat tayo may habit na. Yun nga lang, maling habit nga lang yung iba. Kaya this time, papalitan natin. Okay ba tayo doon? So whatever it takes, anumang pinagkakabalaan mong hindi related sa negosyo. Kung hindi related sa negosyo natin, palitan mo na yan. Di ba? Basta hindi related, dapat aware ka doon. Okay, aware ka sa everything na ginagawa mo. Mga maliliit na detalye, dapat pang negosyo lang yan. Sabi nga nila, di ba, kung saan yung focus mo, yun yung mag-grow. Di ba? Kung saan yung time and focus mo, yun yung mag-grow. So, ibig sabihin, kung mas marami kang time and focus kay Spartans Worldwide, ito yung unang mag-grow sa'yo. Di ba? Sabi nga doon marami kang pwedeng bigyan ng oras. 24 hours mo, pwede mong bigay sa family mo, sa tropa mo, sa pamamasyal mo, sa jowa mo, di ba? Sa luho mo.
Limang tao, pwede mong bigyan ng 24 hours. Pwede isa dyan Spartans. Kung yung 24 hours mo na yan, binibigay mo dito sa 5 na to, di ba? Sino yung unang mag-grow? Walang mag-grow kasi hati yung oras mo eh. Isipin nyo na lang yung 5 na to, baso yan. Na lahat ng baso na yan, nilalagyan mo ng oras mo, 24 hours ka lang sa isang araw, walang mapupuno. Kasi lahat, minamaximize mo, lahat may oras ka sa lahat. Ang network marketing sa simula, madamot ito sa oras. Kung kinakailangan seryosohin mo si Spartans ngayon pa lang, first 2 years, 3 years, 5 years, ibigay mo laan yung buong oras mo, commitment mo. Pag napuno yung baso ko kay Spartans, umapaw yung blessing, yung income mo, yung grupo mo, lumaki grupo mo, mas magkakaroon ka ng time sa 4. Tama ba? Mas magkakaroon ka ng time sa pamilya mo, sa partner mo, sa luho mo. Pero bago yon, unahin nyo si Spartans. Tama ba? Kung gusto nyo lang naman maging successful kay Spartans. Diba? Pwede mo kasi, family kasi. Pwede naman yun, pero dapat aware tayo sa oras. Diba? Marami nga dito negosyante pero may family tapos meron pang pinapasok na Spartans. Diba nagagawa eh? Diba? Ganun lang siya. Lack of action, kulang sa hataw. Diba? Procrastination, katamaran. Diba? Fear, takot. Diba? Natatakot tumataw, natatakot ma-reject, natatakot ma-discourage. Diba? Kapag ikaw may takot ka pa, babagal ka. Sabi ko nga sa inyo, yung takot at kaba, kapag hindi mo inalis yan, habang buhay kang matatakot. Habang buhay kang kakabahan. Diba? Self-worth issues. Diba? Hindi ko pa kaya. Diba? Mahihain kasi ako. Diba? Hindi ko pa kayang humarap sa maraming tao. Diba? Guys, ikaw lang yung nagkikreate ng reason para bumagal ka. Diba? Magpa-push ka sa upline mo. Okay? Magpa-push ka sa upline mo. Next, create a habit of do it now. Guys, ito maganda to guys ha. Apply nyo to. If you have an idea, do it now. Okay? You have to make a call, do it now. Diba? Do you have a presentation? Do it now. Diba? ABC rule, do it now. Closing, do it now. Bakit? Kasi para rin tong idea na kapag hindi mo ginawa ngayon, may case ba dito yung iba na nag-inquire sa'yo yung tao pero hindi mo sineryoso yung pag-message niya, parang wala kang gana. Nakita mo na lang yung tao na yun nag-member sa ibang grupo. Yun yung sample ko sa iyo na kapag hindi ka nag-do it now, mapupunta yan sa ibang tao. And dapat lang mapunta sa ibang tao kasi hindi ka nga seryoso. Di ba? Kung di ka seryoso, bakit ibibigay sa'yo? Kaya napunta siya sa ibang tao. Kung gusto mo tamang tao ibigay sa'yo, i-deserve mo yung tao na yon, maging tamang tao ka muna. Di ba? Sipagan mo muna. Galingan mo muna. Di ba? Huwag kang tatamad-tamad. Di ba? Yeah, next. So guys, do it now. Discipline yourself every day. Be a person that follows. Sabi nga nila, kung papipiliin ka, disiplinado or motivation, ako mas gusto ko disiplinado. Ang motivation, nawawala eh. Diba? Parang apoy lang yan na unti-unti nawawala. Diba? Pero pag disiplinado ka, kahit hindi nakikita ng upline mo, ginagawa mo yung tama. Yung daily routine mo, tama. Diba? Discipline ka sa negosyo na kahit walang nakatingin, meron kang right? Na kahit walang presentation ang grupo nyo, nagpe-present ka one-on-one, disiplina yan. Kasi hindi lahat ng tao ganun. Pero pag may ganun kang attitude, ganun kang pag-uugali, ay nako. Diba? Tatalunin mo yung magagaling pero tamad. Kahit na hindi ka magaling pero disiplinado ka, marami kang mauunahan dyan. Galingan mo lang. Disiplinahin mo yung sarili mo. Okay ba tayo doon? Next, ano na lang, 2 hours na lang. Ayan. Focus. Set everything aside. Okay? Kung ano yung mga bagay na hindi kailangan, i-set aside yan. The thief of all great accomplishment in your life is your to-do list.
Ayan. Meron akong member, sabi niya, hindi, nahihirapan ako. Ang dami kong ginagawa. Ang dami ko, ayan, nagtuturo ako, umataw ako, nagde-direct ako, nagpe-present ako, nagko-closing ako. Lahat na lang, sinabi niya, may magpapadeliver pa ako ng products. Alam mo, sabi ko sa kanya, ilista mo yung mga gagawin mo para hindi ka mahirapan. At isa-isa mo siyang susolusyonan. Kasi ang isang problema, kapag hindi mo in-identify na problema yan, hindi mo yan masusolusyonan. Kailangan mo mag-focus. Gusto mo makapag-focus sa business natin, ilista mo. Kaya nga may to-do list tayo eh. 'Di ba? Sa sobrang dami mong gawain, yung iba dyan, makakalimutan mo kapag hindi mo nililista. So kung gusto mo hindi yan makalimutan, ngayon pa lang, kung ano yung task mo bukas, ngayon pa lang ginagawa mo na, nililista mo na. Para pagising mo bukas, lahat yan, susolusyonan mo isa-isa. Para may matapos ka sa buong araw. Mahirap, lumipas yung araw, buong araw, pero wala kang natapos. Di sana binigyan mo na lang sa iba yung oras mo. 'Di ba? Yung iba nga kulang yung 24 hours eh. 'Di ba? Yan, I could be a millionaire but I have to do the laundry, the grocery, etc. Guys, you have to find a way to leverage. Kung ikaw yung tipo ng tao, nag-excuse ka kasi marami kang gawain sa bahay. Katok-katok lang muna ha. Katok-katok lang. Ayan. Baka mamaya sabi na pa Ivy, may bumutas ng gulong ng sasakyan ko sa labas ha. Hindi ganito lang. Tuturuan ko kayo. Guys, parang ganito yan. Kung ikaw yung tipo ng tao, busy ka sa iyong tahanan, busy ka sa mga bagay-bagay, sa gawaing bahay, kaya hindi mo magagawa si Spartans Worldwide, kailangan mong ma-analyze na ano ba yung pwedeng mawala sa iyo kapag di ka nag-Spartans. Ano ba yung mga bagay na, for example, kailangan may maglalaba, magluluto, maglilinis ng bahay. Di ba? Kung lahat yun ikaw ang gumagawa, wala kang magagawang ibang, alam mo, hindi mo magagawa ang Spartans. Tama ba? Nagagawa mo pero hindi ganun ka fully committed talaga. Tama? Guys, find a way to leverage. Magkano ang katulong? 10,000. Magkano magpalaba lang? 500 a week. 500 ba? Depende sa kilo. Depende sa dami. Siguro kahit mga 500 a week or 2 weeks. Pwede na siguro. Kasi yung side A, side B lang, yung para konti. Diba? Hindi, ang punto ko lang doon, kung kaya nyo ipagawa sa iba, ipagawa nyo. Kasi kung gagawin mo lahat yung trabaho sa bahay nyo, wala kang magagawa. Kumita. Paano kakikita kung hindi na Spartans yung ginagawa mo? Diba? Sabihin natin, kahit yung magpa-laundry na lang, tsaka magpaluto, yan na lang yung ipagawa mo sa ibang tao, bayaran mo. 'Di ba? 5,000 sa isang buwan. Yung oras mo ng paglalaba mo, sabihin natin 3 hours. Ang pagluluto 1 hour. So may 4 na oras ka na pwedeng ilaan kay Spartans. At yung 4 na oras every day in 1 week, ilan 'yan? 28 hours. In a month, 28 times 4. 100, 3, 6, 9, 112. 112 hours. Kung nilaan mo kay Spartans yan, hindi lang 5,000 ang babalik sa'yo. Nagbayad ka ng katulong 5,000, pero hindi ka napagod. Hindi ka pagod physically kasi meron kang tagalaba at tagaluto eh. Tama ba? Tagalinis eh. 5,000 sa isang buwan. Di ba? Ay yung 112 hours na yan, hindi ka pagod, nakafocus ka kay Spartans. Kung kumita ka ng 10,000, di meron ka pang malinis na 5,000, hindi ka pa pagod. Nakukuha nyo? Kung mayroong way para ma-leverage ka, gawin mo na. At ang focus mo, ilagay mo kay Spartans. Kasi sa Spartans, dito mas mali-leverage ka pa. Di ba? Manghihinayang, yun yung problema ng tao. Nanghihinayang sila sa ilalabas na monthly. Pero hindi sila nanghinayang sa oras na nawala sa kanila na hindi nila nagagawa yung negosyo. Tama ba? Sabi nga nila, kung kaya ng iba, ipagawa mo sa kanila. Then, i-focus mo yung gawain mo sa mga bagay na kayang mag-produce pa ng malaking pera. Tama? Huwag mong sarilihin lahat. Bakit?
Kung magtatrabaho ka, sa'yo lahat yung trabaho, para ka lang din nag-self-employed. Para ka lang din naging empleyado sa sarili mong bahay. Tama? 'Di ba? Next, consistency. Create a baseline of activities every day. Every time you stop, you will lose momentum. Guys, if you hate starting, kung ayaw mong palagi kang nagsisimula, huwag kang hihinto. Kailangan tuloy, 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 tuloy ka lang. Pag huminto ka, back to zero ka. Pwede mo sabihin, pahinga muna ako. I need space. Put. Di ba? Mayroon ba ganon dito? Nanghingi ng space kay upline kasi pressure siya. Yan, may inubo. Di ba? Guys, eto guys pwede naman yon. Pero expect mo na pagbalik mo kay Spartans, magsisimula ka ulit. Mag-aaral ka ulit. Paano ba yung invite ko dati? Paano ko ba yung ginawa dati? Kung gusto mo magpahinga, 1 oras, 5 minutes, iiyak ka, iyak. 5 minutes, tapos hataw ulit. Di ba? Binaby mo yung stress, kaya tumagal. Pagbalik mo, back to zero ka na ulit. Pagbalik mo, baka wala ka ng tao. Pagbalik mo, baka magsisimula ka ulit talaga sa zero. Mag-aaral ka ulit. Kung ayaw mong mag-aral ulit na mag-aral ulit, huwag kang hihinto. Okay ba tayo doon? Huwag niyong aalisin yung consistency, yung momentum sa hataw mo everyday. Diba? Next, personal growth. Engage in few minutes every day. Read, listen, learn, and reflect. Goal, plan, act, and adjust. So, napaka-importante na dapat everyday mayroong kang natututunan. Diba? Mayroong sense yung buhay mo ngayong araw. Hindi lang lumipas yung araw na walang nangyari sa'yo. Wala kang natutunan. Diba? Ayan, next, malapit na tayo. Comfort zone to where the magic happens. Okay? So, sabi nga, di ba? Magic happens when you start to believe. Di ba? So, sabi nga, magkakaroon lang ng magandang mangyayari sa'yo kung lalabas ka sa comfort zone mo. Yung pag-hit ng Thailand, pag-hit ng goal ng upline mo, hindi yan comfort zone. Okay? Yan yung mga challenge zone na yan. Diba? Diyan ilalabas yung potential mo. Diyan ka i-stretch. Yan yung mga bagay na hindi komportable. Okay? At hindi lahat ng tao na-enjoy yung part na yon. Diba? Gusto mo gumanda yung resulta mo kay Spartans, dapat makaalis ka sa comfort zone na yan. Tama ba? Kailangan mong mag-step up. Whatever it takes, hindi ka dapat komportable. Diba? Ang komportableng buhay, wala pong magandang resulta yan. Ang uncomfortable life, yan yung pwede kang gumanda ang buhay mo. Diba? Next. Ayan, hindi ko pala na-remove. Guys, isa sa pagiging natin, sabi nga nila, pagka goal getter ka, hindi lang ikaw yung nakakagawa. Okay, so ito po sa team namin, kahit pa paano, ayan, marami tayong qualifier sa Bali, Indonesia. Ayan, next po, gano'n na natin. Lifestyle incentive sa team namin, Bantayan, tayo po pa yung pinakamaraming qualifier. Ilocos Travel, sa atin din po may pinakamaraming qualifier. Ayan, next po, ayan, Yatay, Yat pala. Yat, 17 po yung qualifiers natin dyan. Ayan. Sa Coron, Palawan, sa 5 na qualifiers, 3 po is galing po sa amin. Ayan, so, hindi mo kasi pwedeng gawin ang negosyo nang wala kang target. Okay? Yung target na tinuturo ko sa inyo ngayon, yung pagsiset ng goal at yung paghahataw nyo everyday, yan lang din yung ginagawa namin. Okay? Bakit mayroong resulta? Ito, isa sa resulta natin, unti-unti. Diba? Actually, ngayon, may bago tayong gagawin dream board kasi may bago na naman pumasok sa idea natin na gusto nating makuha. Diba? Guys, whatever it takes, yung dream board mo, checkan mo yan. Mayroon kang dream board, unti-untiin mo na yan. Ang dream board ko, pinakaunang dream board ko, pula pa yung Geely. Oo, pero nung time na nilabas, wala kasing pula. Kaya gray na lang. Diba? Pero sabi nga, ito, hindi pa natin nakakuha yung iba, yung travel, nagagawa na natin paunti-unti.
Pero guys, sabi nga, may mga bagay tayo na gusto makuha na hindi agad natin nakukuha. 'Di ba? Pero wag kayong ma-disappoint. Okay? Wag kayong ma-disappoint kasi ibibigay sa inyo 'yan sa tamang panahon, pagkatamang tao ka na sa negosyo natin. Pag tamang tao ka na, imposible wala ka isa diyan. 'Di ba? Imposible 'yan pag tamang tao ka na. 'Di ba? Tamang upline ka na sa grupo mo. 'Di ba? Tumatayo ka sa grupo mo. Lahat 'yan may experience natin. Whatever it takes, dapat ang goal ng bawat isa nandito, dream board mo naman yung nandyan. At yung dream board mo, yun naman yung may check dito. Nakakasawa kaya, palagi sila up Joe, up IB, up Joe, ang nagtutok dito, up Bina. Di ba? Nakakasawa ba? Magsawa kayo para kayo naman. Nakatoko lang nakaraan. Hindi, joke lang, biro lang. Hindi, kumbaga, iba pa rin kapag may iba kayo napapakinggan. Di ba? May matututunan kayo sa amin, pero may matututunan din kayo kapag si Upsander naman yung nagtutok dito ng success story niya. 'Di ba? Na di mo masabi baka a year, 2 years, 3 years after, 'di ba? Si Princess naman kumikita ng 6 digit, 'di ba? Si Sino ba? 'Di ba? Ang punto lang doon, guys. Ang goal natin, whatever it takes, hindi ka lang habang buhay nakaupo diyan. Hindi ka palaging nakaupo diyan para mag-aral. Okay? Yung naaral mo ngayon, i-apply mo para pagdating ng araw, ikaw na yung nagsasalita dito. Success mo naman yung piniplex mo dito sa ating training. 'Di ba? Para mas makaka-inspire tayo sa ibang tao. Sabi nga nila, 'di ba? The best occupation sa mundo is to be an inspiration. Ang pinakamagandang trabaho sa buong mundo ay maging inspirasyon ka sa ibang tao. Na magkakaroon sila ng pag-asa na pwede pala sa pamamagitan mo, nakita nila na pwede pala. 'Di ba? So ang sarap mang-inspire. Ang sarap mang-inspire na ikaw yung nagsasalita. Tama? At piniplex mo yung storya ng buhay mo. Paano mo nagawa? Dapat ma-excite kayo sa ganun. Huwag kayong matakot. Magsasalita, ayoko niyan. Di ba? Dapat i-goal mo na tumayo ka rito at magkwento ka rin ng success story mo. Tama ba? I-apply nyo lahat na natutunan kanina. Okay? Sa skills ni Abina, sa mindset, di ba? Paano mag-hit ng target? Ano dapat ang galaw ng isang goal getter? Di ba? I-apply nyo yon. Ayan, mukhang ayaw na tayong patuloy ah. Ayan. Di ba? I-apply nyo yon, guys. And when is the right time para mag-take action? Now. Di ba? Next. Powerful dreams inspire powerful action. Ang isang malaking pangarap, okay, kailangan niya ng katumbas ng malaking trabaho. Tama? Hindi lahat ng trabaho, hindi lahat ng trabaho madali. Pero ang taong may pangarap, walang trabahong pinipili. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na malaki ang pangarap, huwag kang mapapagod. Tama ba? Kasi darating yung time, lahat ito magiging ambag sa kwento ng success story nyo. Okay lang, mag-iwan ako ng isang kwento. Bihira ka magkwento eh. Di ba? Bihira tayo magkwento. Pero ganito, kami natutunan ngayon, may natutunan ba? Di ba? Merong isang pato. Actually, ngayon ko lang naisip to eh, bago magano eh. Ayan, merong isang pato sa isang kagubatan. Okay? So, itong pato na to, ang laki ng pangarap niya. Ang pangarap niya kasi Monday, may isang araw na nakikita, may lumilipad sa impapawid. Oo. May isang agila. Itong pato na to, na-inspire siya sa agila. Sabi niya, gusto ko rin makalipad. Ano kayang feeling ng nakakalipad? 'Di ba? So, naging question sa kanya yun. Ngayon, sinundan niya yung agila. Sinundan niya yung agila patungo sa bundok. Umakyat yung pato. Pagpunta sa bundok, kinausap ng pato yung agila. Agila, gaano ba kasarap ang makalipad? Sabi ng agila, napakasarap. Makikita mo yung sobrang gandang tanawin, yung hangin na humahampas sa iyong mukha.
Na-inspire yung pato. Sabi ng pato, Agila, pwede mo ba akong turuan? Turuan mo akong lumipad. Sabi ng Agila, sige, bukas, alas 5 ng umaga, nandito ka na para mag-practice tayo. Excited yung pato. Kinabukasan, alas 5. Wala pang alas 5. Ando na yung pato. Oo. So sabi ng Agila, okay, simula na tayo. Una, mag-stretching muna tayo. Yan, so syempre yung pato, stretching din yun, exercise din yan, di ba? Palakpak, ganyan-ganyan din, no? Excited yung pato kasi gusto niya makalipad eh. Di ba? So syempre, bago lumipad, i-stretch muna yung katawan. Di ba? So nag-stretch sila, binibina, tinihila yung, yung pakpak. Di ba? Tapos tumatakbo sila ng mabilis. Di ba? Para lang mas maging, yung pagiging, flexibility niya. Di ba? Naging talaga para mas masanay siyang lumipad. Ngayon, 'di ba? Sa bangin, pinarana sa kanila yung pagtalon, 'di ba? Pinatalon yung mga kasama niya mga gusto ring matutong lumipad. So yung iba nakalipad. Pagtalon sa bangin, nakalipad yung mga pato, 'di ba? Itong pato na curious sa paglipad ng agila, nakalipad din talaga siya. Pagtalon niya sa bangin, nakalipad siya. Na-experience niya yung masarap na hangin. 'Di ba? Na-experience niya yun. Kaya sabi niya, sobrang laking papasalamat niya sa agila at tinuruan siyang lumipad. So pagdating ng alas 5, sabi ng agila, total, nakatulong ako sa inyo ngayon, nakalipad na kayo, pwede na kayong humayo at enjoyin nyo yung paglipad. So ang ginawa ng mga pato, after nilang maturuan, umuwi na sila at naglakad. Naglakad! Di ba? Ano moral ng story? Isipin mo, grabe yung paghahanda niya, inaral niya yung paglipad, pero pag-uwi niya, hindi siya lumipad. Naglakad lang siya. Di ba? Ganon din tayo dito. Ang dami yung natutunan ngayon, kay Bina pa lang. Di ba?